Yung layunin nga ng batas, Joel, makover lahat. Kaya meron tayong universal health. Pero sa nangyari, tingnan mo naman, pati yung nasa NEP na 74 billion at hindi nga na-restore, di ba? Pagkatapos, ang katwiran nila sapagkat may 600 billion daw ang PhilHealth na unused. Hindi po unused yun eh. Yun ay reserve. Nakalagay sa batas, kailangan meron silang 2 taong reserve fund. Ito yung fiduciary na responsibility ng PhilHealth sapagkat meron silang members na nag-contribute dun eh. Hindi mo pwedeng galawin yun. Kahit yun ay lumaki ng lumaki na dapat namang lumaki sapagkat para sa kanila yun, 2 bagay ang pwede mong gawin. Kung malaking-malaki na, pwede kang mag-invest para lalong lumaki yun. At pagkatapos, kung malaki na, edi yung coverage ng kanilang hindi na 30%, gawin mo ng 75%. Ibig sabihin, hindi mo dapat tanggalin yun eh. Hindi talaga tama. Pangalawa, hindi lamang yun. Paano ngayon yung batas na sinasabi na merong share kasi yung PhilHealth sa tax na nanggagaling sa akin? Paano kung isisiro mo yung subsidy? Sana yung automatic na pinanggagalingan mula dun sa batas? Kaya questionable yun. Sa mga tuwid, nakukompromise ngayon yung long-term investment natin sa tinatawag nating human capital. Pinaka-importante pa naman, mga kabataan natin, mga kabataan nating susunod sa atin. Paano kung hindi sila malusog? Anong mangyayari naman? Ang aking suggestion noon, pero hindi naman napakinggan, sana nagtawag ang Pangulo ng isang special session. Kasi pag nag-special session, baka naman ayaw ng Kongreso, pero pwede naman niya sabihin, sige, magre-reenact tayo. Hindi pwedeng hindi natin i-restore yun eh. Bakit ang kinulangan mo, Department of Agriculture? Ba't kinulangan mo, Department of Education? Tapos nung maisip nila, dinagdagan. Pati lahat ng doon sa item ng budget na merong academy, saka college, idinagdag yun. Pwede mo nang idagdag ang Philippine Military Academy o kaya National Defense College para lang palakihin mo yung education. Pabor. Hindi pabor. Basta't maganda ang kalalabasan. Hindi pabor. Sa ngayon, hindi ako pabor. Hindi po masyadong makakatulong yun. Ang kailangan natin gawin, let us grow our economy. Kasi kapag napayabong natin, kapag napalaki natin ang ekonomiya, yan po ay mangangahulugan na magkakaroon tayo ng karagdagang buwis. Pero para mangyari yan, kailangan magkaroon po ng investment. Ma-attract po natin ang investors. Ang nangyari po kasi baligtad, kamukha na lang po ng Maharlika Funds. Kinuha po yung pondo ng 2 bangko natin, DBP at saka ng Land Bank. Nakaparada po yung mahigit na ilang billion, 150 billion yata. 2 taon nang nakararaan, ni isang kusing walang kinita yon. Dapat sana, lalo na po yung Development Bank at saka yung Land Bank, bangkong ito ay nagpapautang para po sa mga negosyanteng maliliit para ating maisulong ekonomiya. Pag malago ang ekonomiya, marami pong trabaho, maraming dagdag, marami pong trabaho, masaya po yung mga manggagawa natin, maraming may puproduce na pagkain, bababa pa yung presyo ng pagkain, lalaki po yung buwis. Ito po yung simula kung paano natin mapapababa yung ating mga bilihin, lalo na po yung pagkain. Nakatulong lang po ng konti yun, pero yung iba po hindi makakasunod. Hindi po ganun ang paraan. Kailangan nating panagutan, payabungin, palakihin, payamanin natin ang ating ekonomiya. Nakakalungkot, Joel, siguro baka gusto ng Congress gumawa ng supplemental budget para dagdagan yung education. Hindi po na-restore kasi. Nawala po yung, hindi ako nagkakamali, 10 billion po yata yung nawala. O higit pa, computerization po. Anong mangyayari po ngayon dito sa mga maipapanganak na kababayan nating kung tawagin yata ay, generation yun? Beta. Artificial intelligence. And sabi ng IMF, about 30% ng ating mga trabaho ay pwede nang ma-absorb ng artificial intelligence. Dapat nakahanda po yung ating susunod na mga kabataan na papalit sa atin. Ngayon po, nawala pa yung pondo ng DepEd. Yung investment natin po sa human capital ay parang peligroso. Nakakahiya sapagkat kung naghihirap, nagsasakripisyo ang ating mga commuters, tayo naman parang hindi matanggap ng pare-pareho na lang tayong mahirap. Walang drastic measure kasi dapat ito talaga may strategic solution. Kung ang ating mga industry sana ay na-disperse, talagang na-confine po lahat Metro Manila kasi 60% ng ating ekonomiya nandito. 65%. Yung dispersal lang po ng industry. Long-term na solution. Magsisimula tayo, dapat ibaba natin. Doon magkakasunod-sunod na po lahat ng planong makabubuti sa ating. Paano hindi tayo babahay? Wala naman tayong master plan flood control. Kanya-kanya pong, ewan ko, siguro patawag natin po yung lahat ng naglatag ng project ng flood control. Tawagin natin ang DPWS. Tawagin natin yung isang opisina kung tawagin ay merong river control. Pag wala po tayong master plan at kanya-kanyang gawa ng flood control, hindi po totoo yun. Meron nga nagpadala sa akin ng Viber, yung litrato. Hindi pa nga dumating yung nawasak na yung revetment. Ang
sabi niya doon sa kanyang text, 80% lupa plus 15% na simento plus 5% na bakal equals pera. Kung hanggang totoo yung sinabi niya, wala pong laman yung revetment, di ba? Kailangan po merong master plan para po tuloy-tuloy. Kung hindi po kanya-kanya, wala pong pupuntahan. Palagay ko po, kung sasang-ayon po yung ating taong bayan. Yung nangyari sa budget, kailangan po merong fiscalizer talaga eh. Kailangan merong fiscalizer. Kung wala po kayong ilalagay na fiscalizer doon, tingnan po nangyari sa ating 2025 budget. So kung ang tanong po ninyo, ako na ba? Sino pa? Programang tatalakay sa mga pangunahing issue sa bayan at kongreso. Ang 1-2 punch combo sa Kamara. Congressman Mike Defensor. Deputy Speaker Rodante Marcoleta. Salid puwersa sa Point of Order.